Supaply binanggit na ni Yorme Isko. Kantang Papaya ni Badang malaki ang ambag sa buhay niya. Shernan at Rapido. Patindi ng petindi ang tensyon. Smaglas na damay na din. Alamin natin ang mga yan, so tara. Dahil nga sa hindi magandang nangyari sa pagtatapos ng rally, etong nakaraang September 21, nagalit ng gusto si Manila Mayor Isko Moreno dahil sa binaboy ng mga rallyista, ang Mendiola at Ayala Bridge. Marami pang sinirang mga stoplight, mga CCTV ang mga kabataan. May mga tinitingnang anggulo si Yorme Isko kung bakit ito nangyari. At ang isa nga dyan ay ang panghihikayat umano ni Supaply sa mga kabataan dahil sa mga nakaraan niyang post sa kanyang FB page. Dahil daw sa kanyang post na binanggit niya ang term na purge, kahit nga dinilit na ni Supaply ang post niya about sa purge. Maraming naka-screenshot nito at kumalat ito. At ito nga ang tingin kong naging basehan ng mga investigador ni Yorme Isko kung bakit mainit ngayon si Supaply. Ongoing pa yung ating pag-iimbestiga. Initially, nalaman natin ito yung mga hip-hop gangster, yun ang nakukuha natin dito. At na-influensyahan sila ng isang rapper na hindi na muna natin babanggitin. Pero nakita naman natin sa social media kung sino ito. Isa pa kang tinitingnan namin yung sino yun? Supaply? Sino ba yun? Instigator? Hindi na pagkikita ngayon Pero maraming mga insidente na hinikayat niya yung mga bata. Kawawa naman yung mga bata. Kita niyo yung mga magulang. Nag-iiyakan. Dahil yung mga magulang ngayon, ang hapdi ng puso. Napuyat. Nag-aalala. Dahil lang dito sa mga, alam mo, okay naman akong geng-geng. Gusto nyo, 2 joints tayo. Walang problema. 2 joints. Chill-chill ka lang. Okay lang. Self-expression. Showing your talent. I don't mind. Pero to agitate and create chaos as an influencer, that guy Supaply can be held liable also. And I told sa Monte, sabi, paimbestigahan nyo nga yan. Kasi may mga video yan na parang nag-agitate siya ng mga bata. Como siya sikat na influencer, nagamit niya in a bad way. Ito, kita yung mga nahuli namin, di ba? Tagig. Ano yun naman? Sa kabilang balita naman, isa nga sa matinding pang-asar kay Tito Badang ay ang kanta niyang Papaya. Nagpapaputi ka ng pangalan pero Badang hindi mo kaya. Likas ang pagkabobo kaya kanta mo Papaya. Buwang de la Cruz ang kaharap mo, di usaw mga pakara. Pag di bumenta yung Papaya, remix natin. Chiki chiki chik. Gawin nating atsara. Pero alam nyo ba na malaki ang naitulong kay Badang ng kantang ito? Dahil ang kinita daw ng kanta niyang Papaya ay pinanggamot sa kanyang nanay na noon ay nasa ospital. Papaya. Hindi pa ganun Medyo ginano pa, tinulungan din ako ni Kuya Ferdy na lambingin pa. Puta mayam na, gumaganda na. Puta nawawala yung tama ko. Siyempre, hindi mo naman forte yung ganun Kumbaga, nabigyan mo ng hustisya yung pinagawa sa'yo ng kumpanya. Kasi ganun Kasi si Looney, di ba dati yung pinagawa siya ng commercial, ang nagawa na tao lang. Kumbaga, hindi niya talaga magawa na pero pumutok yung kanya. Hindi niya hindi niya support yung commercial. Kumbaga, pina-commercial din ako. So ako naman, no choice. Higi, sabi ko para may Binayaran ako 100,000. Ang laki yun, tol. Kaya pala todo promote ka sa Flip Top. Oo, Flip Top kasi yung 100,000 sa mga ganun kada magja-judge panahon. ka. Papaya, di ba? Papaya. Parang wala kaming Kaya siya nag-trending kasi kakabanggit mo. Wala akong hanap buhay na maganda nun. Broken family. Yung 100,000, puta napagamot ko nanay ko. Hanggang yung buhay ng nanay ko. Hindi ko na maalala pero kasagsagan niya yung kay bago kami lumaban ni Looney. Ito. Kasi doon ako binakbakan ni Looney. Siya lang tumira ng papaya ko yun Papaya man. Yayaman, di ba? Doon ako binanatan. Hindi ko alam kung anong taon na yun Makakalimutin na rin ako Pero ito, ang tanong, proud ka ba sa kanta mong Papaya? O kinakaya mo ba siya? Hindi ko siya kinakaya kasi nailigtas niya yung buhay ng nanay ko. At hindi naman siya ganun kabaduy, tol. Marami namang gumawa ng mga baduy Ako, hindi ko naman dinidis si Kuya Andrew.
May mga ganun din siyang kanta, si Submarine, di ba? Tsaka si, Marami. sila Blank Tape. Mas matindi pa nga kay Quickie. Oo. O, di ba? Yun talagang Brutal na yun hindi na double Ba- meaning. Bastos talaga, rekta yun eh. Talagang Oo. bakbakan na yun eh. Sila Blank Tape. Marami din naman gumawa niyan. Kaya nagtataka ako, ba't ako dinidis na itong mga bagong Hindi kasi, ano ka galing ka ng parang 187. Underground, 180. Underground. Kaso hindi nila maunawaan yung walang pera sa ganun. Walang pera sa underground eh. Oo. Diba? Kahit ikaw, alam mo yan eh. Walang pera. Wala. Kahit ako, tinigil ko ng mag-underground. Sobrang walang Mga pera ganyan dyan. na lang ako ngayon kapag nangyari, itong Pag kailangan, kunya, ang chakra nyo, Oo. with Glock, okay yun. May pera Oo. din doon. Pero yung pinagmulan ko kasi, yung pinaka-root ko, wala talagang pera eh. Kahit yung- So, yung pera kahit yung- talaga yung Oo. nagpagawa sa'yo ng, Ay na, ng papaya. alam na magagawa ko ng kanta ng sobrang lalim, hindi naman At sa uling balita, lalo nga naging mainit ang sagutan sa SOCMED ni Shernan at Rapido dahil nga sa nangyaring kaguluhan noong September 21. Tila tumama nga mga sinabi ni Rapido dahil nga doon naghintay si Rapido ng content ng mga bumahad sa kanyang mga MC. Kung ano kaya masasabi nila sa nangyaring kaguluhan. At nainip na nga si Rapido at minention niya na si Sur, Beatroom, J. King at Shernan. At agad na nag-react dito si Shernan. Utol Rapido, kahit halukayin mo post ko dito sa FB, wala akong hinikayat na gumawa ng karahasan, hindi namin kasama yung mga nanggulo, pumunta kami doon at maayos lumaban para sa lintek na mga politiko. Kung tutuusin, ikaw ang may word na, baka gayahin ng Nepal, na dinaykit mo sa rally at hindi sa amin, alam naman natin na for the clout ka lang din at para mapansin ka ng namumuno sa inyo, kaya nagpapaingay ka, wag ganyan tol, lumalaban kami para sa bayan, wag mo gawing bida sarili mo para siraan ang kapatid mo sa eksena. Kung ganyan pala gusto mo, edi ilabas ko kaya ng buo yung podcast natin na walang cut. Kung katutuhan mismo galing sa'yo ang gusto mo, ang dami mong pinaalis sa podcast natin na pinagsasabi mo dahil hindi mo alam o inaral man lang ng tama ang Biblia bago ka nagsalita. Magkaibigan tayo tol, wag mo ko gawing kalaban dahil lang lumaban kami sa korupsyon. Bida-bida ka naman, masyado hindi yan ang tamang way para maging ministro, kumalma ka. At ito naman ang sagot ni Rapido. Ang siste kasi tol ang paliwanag ko. Kung gagayahin ang gulo sa Nepal, ibig sabihin conditional ang sinabi mo naman about sa akin, pinalalabas mo na sinabi ko na gagayahin talaga nila yung gulo na ang pangunawa ng tao, sinabi ko talaga mahalaga yung word na, kung after ko mag-post saka ka naglabas ng video na prank, sinasabi mo na twiran kung sinabi na gagawa talaga sila ng gulo, which sinangyari nga talaga. Lalabas akong masama noon kasi in the first place wala akong sinabi na gagawa talaga sila ng gulo. Ang sabi ko, kung salamat kapatid. Tila pabirungan nag-comment si Smaglas sa comment ni Shernan. At nagrebat nga si Shernan sa comment ni Smaglas na para bang nauga siya. So kayo ba mga quiz, anong masasabi nyo sa sagutang Rapido at Shernan? At anong reaction nyo sa komento ni Yorme Isko about kay Supaply? Dapat ba itong managot o hindi? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.